Amen. Good. Okay, manatili tayo nakatayo. Magbasa tayo ng Word of God bilang paggalang sa salita ng Diyos. Sabi po dito, John 21 verse 1 hanggang sa sumusunod, yung binigyang buhay ng ating mga kabataan. Okay, sabi dito sa verse 1, pagkatapos nito, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang nangyari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinatawag na Kambal, Nathaniel na taga-Kana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako. Sasama kami, sabi nila. Umalis nga sila at sumakay sa isang bangka. Magdamag silang ng isda, subalit wala silang huli. Nang mag-uumaga na, tumayo si Jesus sa pangpang, ngunit siya hindi nila nakilala. Sinabi niya, mga anak, meron ba kayong huli? Wala po, sagot nila. Ihulog niyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo, sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at nang hilain nila ito'y hindi nila makaya sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoong yun! It is the Lord, sabi doon sa English version. Nang marinig ni Simon Pedro na ang Panginoong iyon, nagsuot siya ng damit dahil nakaubad siya noon at saka lumusong sa tubig. Okay, may paggalang, ano? Dumating sa pampang ang kasama niyang mga alagad, sakay ng bangka at hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong malayo sa pampang, mga 70 metro lamang. Pagkaahon nila sa pampang, nakakita sila roon ng isdang iniihaw sa nagbabagang uling at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli nyo, sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda. Okay, binigyan ko ng diin dito. No? 153 lahat ang nahuli nila. So, ibig sabihin yan, 153. Hindi nasira ang labat kahit ganoon karami ang mga isda. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at binigay sa kanila. Ganon din ang kanyang ginawa sa isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon, Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito? Opo, Panginoon. Alam niyong mahal ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, pakiinin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon. Alam niyong mahal ko kayo, sabi ni Jesus. Alagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ng, mahal mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay, alam ninyong mahal ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Pakatandaan mo, nung bata ka pa, ikaw ang nagbibigay sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at ang iba ang magbibigay sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo gusto. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano mamamatay si Pedro at kung paano niya luluwalhatiin ng Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Lumingon si Pedro at nakita niya sumusunod ang alagad na minamahal ni Jesus at siya'y humilig sa dibdib ni Jesus. Nang sila'y naghahaponan na nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakanuno sa inyo? Nang makita siya ni Pedro, ay tanong nito si Jesus, Panginoon, paano naman ang taong ito? Sumagot si Jesus, kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano naman sa iyo? O ano sa iyo? Sumunod ka sa akin. Kumalat sa mga kapatid sa pananampalataya, ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Ngunit, hindi naman sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Siya ang alagad na nagpatutuos tungkol sa mga bagay na ito. Siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming totoo ang kanyang pahayag. At marami pang ginawa si Jesus na kung isusulat lahat, sa palagay ko hindi magkakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na maisusulat. Amen. Purihin ang kanyang salita. Let's pray to God. Salamat Lord sa buong chapter ng John 21. Niniwala po kami ang message mo ngayon ay magpalakas, mag-encourage, at muling makita, Lord, makabalik kami muli sa iyong harapan at makabangon, Panginoon, sa aming mga pinagdaanan sa buhay. Kaya we pray na ikaw magbigay ng karunungan, ibuhos mo po ang iyong masaganang pagmamahal sa amin,
at ikaw po ang tumagpo sa puso ng bawat isa. Puspusin mo po kami ng iyong Espiritu at tunay ngang ikaw ang magturo. Purihin ka, ikaw may taas in Jesus' name. Amen. Maraming salamat tayo makakaupo na mga kapatid. Praise God, praise God, praise God. Amen. Our topic for today is the great comeback. Okay? So kung titignan natin yung John 21, it is a story na si Jesus namatay na at muling nabuhay. So ito yung panahon ng mga kapatid ko sa Panginoon, ang mga alagad talagang karamihan sa mga nagtitiwala sa ating Panginoong Jesus. That time, nung napako si Jesus sa krus, namatay siya, nalungkot. Sobrang lungkot. Kasi yung baga yung expectation versus reality. Asang-asa sila na itong Panginoong Jesus na to, ang siyang magliligtas sila from Roman Empire. Ibig sabihin, yung kanilang kahirapan, yung kanilang pagmamalupit ng mga Romano sa mga Hudyo, si Jesus ang naging kasugutan ng mga alagad. Amen? Kaya nung napako si Jesus sa krus, pinahirapan, talagang nalungkot ang mga alagad. At doon natin makikita yung kalungkutan na yon, no? Bumalik sila sa dati nilang buhay. Amen? At ang sabi doon ng mga ni Pedro sa mga kasama niya, mangisda tayo. Sabi naman ng mga alagad, yung mga kasamang kabataan, sasama po kami. Iba talaga kapag leader, no? Kung saan yung leader, sama din. Pero ito yung maganda. Ito yung hindi nila naintindihan. Sabi ni Lord sa kanila, you will be a fishers of men. Hindi na isda ang uhulihin mo. Pero dahil sa disappointment, discouragement na kanilang naramdaman at naranasan, amen, bumalik ulit sila sa dati, sa pangingisda. Sabi, tao na ang uhulihin, hindi na isda, pero bumalik ulit sila sa pangingisda. Anong naging kalabasan? Magdamag silang walang nahuli. Ibig sabihin, nung una, praise God, sumunod sila kay Jesus. Amen. Pero dahil sa disappointment, huminto, bumalik ulit sa dating buhay. Tatandaan nyo, kapag bumalik tayo sa dati natin buhay, walang mangyayari sa buhay natin. Ang mga alagad, ganun ang nangyari. Bumalik sila sa dati nilang buhay, pero wala nangyari. Magdamag silang walang huli. Pero alam niyo po ba, mabuti ang Diyos. Naiintindihan niya kung bakit napanghinaan ka ng mga nakaraang araw. Naiintindihan niya kung bakit lumagapak ka. Naiintindihan niya kung bakit bumagsak ka, natisod ka. Amen? Naiintindihan niya lahat yung mga shortcomings, pagkakamali mo. Amen? At ngayon, simula sa araw na to, papaunawa sa atin ng Panginoon kung paano tayo makakabangon muli. Amen? Amen. Na kahit na dumating sa isip natin o sa puso natin, ayoko na mag-church. Ayoko na pumunta sa gawain ng Panginoon. Ayoko na maglingkod, pastor. Ayoko na magmisyon. Amen? Walang mangyayari sa'yo kapag tinalikuran mo si God. Amen. Sabi mo sa katabi mo, pag tumalikod ka, walang mangyayari sa'yo. Amen? Walang pa talaga mangyayari. Pero pansinin po natin, may grace ang Lord, may pag-asa sa Panginoon. Amen? So ano nangyari? Nagpakilala muli ang Diyos sa muling pagpapakita ni Jesus kung sino siya sa buhay ng mga alagad. Amen? So from disappointment, nagkaroon ulit ng appointment. Amen? Itinalaga muli sila para maglingkod sa Panginoon. Amen? Gusto ni Lord today, maitalaga tayo muli bilang isang bago. Amen? Na maglilingkod ulit sa harapan ng Panginoon. Amen? Past is past. Pwede po ba yung mga kapatid? Amen? Simula sa araw na ito, magkaroon tayo ng bagong araw muli. Bagong simula ulit sa paglilingkod sa harapan ng Panginoon. Kalimutan na natin kung sino yung nang-inis sa atin nung mga nakaraang panahon. Kalimutan na natin sino man yung nag-bash sa atin ng mga nakaraang panahon. Amen? Simula sa araw na ito, bago tayo ulit simula. Amen? So, the power of Jesus' resurrection remind us that we can experience the greatest comeback. Okay? Pag sinabing comeback, from deficit zero. Ibig sabihin, from nothing to something. From zero to hero. Amen? So, baga parang hindi mo talaga kakayaning makabalik, pero nakabalik ka at naipagtagumpay mo yung laban sa buhay mo. Amen? So, yung resurrection, nagre-remind sa atin
na nung namatay si Jesus sa krus, pagkatapos ng 3 araw, siya muling nabuhay para ipaalala sa atin na kahit papatay na yung buhay paglilingkod, yung buhay natin wala ng sigla, magkakaroon ng sigla dahil may resurrection power ang ating Panginoong Jesus. Amen? Dahil merong muling pagkabuhay at posibleng magsimula ka muli. Amen? Maraming tao nahihirapan, Pastor, paano ako magsisimula ulit? Patay na asawa ko, wala na akong anak, iniwan ako. Wala na kaming bahay, na Yolanda. Paano kaya yun? Hindi pa nagbayad sa akin yung inuutangan ko. Wala talaga kami, Pastor. But the great comeback, pwedeng mag-comeback. Amen? It is possible because of Jesus. Amen? Kaya yun po ang ating pag-uusapan ngayon. Paano ka makakabangon muli? Paano ka magsisimula muli sa buhay na meron ka ngayon? Amen? May buhay sa muling pagkabuhay ni Jesus. At gusto ni Lord ma-experience natin muli lahat yan. Pwede po ba yung mga kapatid ko sa Panginoon? Hanggat may buhay, may pag-asa. Hanggat tayo may buhay, meron tayong pagkakataong simulan muli ang ating buhay. Kaya kahit wala na yung minamahal mo, kahit wala ka ng kasama sa buhay, pwede ka ulit magsimula ng bagong buhay. Amen? Merong greatest comeback na pwede kang maranasan today. So, paano yon? Paano mo sisimulan muli? Pastor, nagkamali ako na nakalimutan ko, Pastor. Okay, pwede mo maranasan great comeback. Paano? At dito natin matututunan sa John 21. So, ang tema natin, how to experience. Paano ko ulit makakabangon, mga kapatid? Paano ka ulit makakabalik doon sa track, amen, na meron ka na sinimulan mo nung una pa man? How to experience the great comeback in your life. Okay, so number 1, makikita natin sa verse 1 to 7. Kapag ikaw ay dumating sa panahon na para bang bumagsak ka, dumating sa panahon na para bang lumagapak ka, okay, nawalan ka, naubos ka, na-drain ka, natuyot ka, amen, remember how God bless you. Muli mong alalahanin na minsan pa naging mabuti ang Diyos sa'yo. Amen? Minsan, pag ako na panghihinaan sa paglilingkod at sa paglapit sa Panginoon, lagi ko iniisip noon kung paano ko pinagpala ng Diyos. Paano ko iningatan ng Panginoon. Kasi minsan darating talaga ang punto sa buhay natin, manghihina tayo. Hindi sa lahat ng panahon malakas tayo. Hindi sa lahat ng panahon matatag ka. Darating talaga yung panahon na yung lakas mo, tatag mo, kumukubas, nawawala. Amen? Pero doon sa panahon na para bang ikaw ay napanghihinaan, doon sa panahon na para bang lupaypay ang iyong buhay, walang sigla, remember how God bless you before. Amen? If we remember how God bless us, we will not lose. Hindi tayo mawawala. Amen? There's always a great comeback. Amen? Kapag lagi mong naaalala ang kabutihan ng Panginoon sa buhay mo, hindi ka mawawala, hindi ka maliligaw. Hindi ka lalayo. Amen? At nakita ng mga alagad yun, mga kapatid ko sa Panginoon, the disciples saw again how God blessed them. Just imagine po, nung nawalay sila sa Panginoon, nagkaroon sila mga disappointment, discouragement, pagkakamali. Sa tingin natin, mali ito eh. Nagkamali sila. Nagsabi na sila, susunod kami sa iyo. Iniwan nila lahat nung panahon sa Lucas 5. Naalala niyo po ba yun? Sa Lucas 5 na kwento ko na sa inyo, magdamag din silang walang huli ng time na yon. Yun yung panahon na tatawagin pa lang ni Jesus yung unang 4 na alagad. Wala silang huli. Pero sabi ni Jesus, ihulog ang lambat. Yung magdamag na huli na yon, nakahuli nga sila ng marami, pero sa dulo, iniwan nilang lahat para sumunod kay Jesus na ulit-ulit yung pangyayaring iyon. Amen? At nakita nila mismo ulit kung paano sila pinagpala ng Diyos. Nung kahit nag-failed sila, akala namin, kaya namin mabuhay kung wala si Jesus. Di pala namin kaya. Magdamag kaming walang huli. Pero salamat, nung napansin ni John the Beloved, ang sabi doon sa John verse 6 hanggang 7, sabi, he said, throw your net on the right side of the boat and you will find some. When they did, nung nagawa nila, they were unable to hold the net in because of the large number of fish. Then the disciple whom Jesus loved said to Peter, okay, ito na. It is the Lord. Naalala nila. Nung nakita nila na pinagpala sila ng Diyos, ay magdamag tayo walang huli.
Na-recognize nila agad. Naalala nila kaagad. Parang nangyari na to sa atin. Noon, nawala tayong huli. Pero naalala natin, wow, ang buti ng Diyos. Kapag napanghihinaan ka, alalahanin mo yung kabutihan ng Diyos. Paano kanya iniligtas? Amen? Alalahanin mo yung first time mong tumayo dito sa harap. Ako, lagi ko inaalala yun eh. Kapag ako napanghihinaan, dati akong katulad ni Jason. Amen? Na inanyayahan sa harap, tinanggap si Jesus sa buhay. Amen? At nagsabi, Lord, salamat po sa pag-ibig mo. First time, laging first time. Ang sarap alalahanin lagi yung first time. Amen? Na naalala mo kung paano naging mabuti ang Diyos sa'yo. Sabi ko nga, kung meron tayong alalahanin sa past natin, huwag yung mga masasakit, huwag yung mga masasama, kundi yung kabutihan ni Lord nung nakaraan. Amen ba yun? Kapag inalala mo yung mga kabutihan ng Diyos sa buhay mo, mapapalakas ka. Amen? Kapag inalala mo yung Diyos kung paano siya naging mabuti sa'yo, niligtas ka nung panahon na muntikan ka na sana masagasaan. Ako sa buhay ko, muntikan na akong mamatay din eh. Nung maglilipat kami para mabayuhan, mabayuhan ang taas eh. Taas ng mabayuhan. Ngayon, nung naglipat kami, ang taas ng mabayuhan, nawalan ng preno yung jeep. Tapos kargado pa ng mga gamit namin. Dire-diretso kami. At may ilog, di ba, dyan sa may Kalaklan? Malapit na kami doon, diretso. Bilis, nawala ng preno eh. Sigawan kaming lahat. Nandoon din ako. Pinipilit kong hilain yung jeep. Kala ko, lakas ko eh. Parang Superman ang dating ko noon eh. Pero di ko kaya pala. Amen? Pero alam niyo ba, ang buti ng Diyos? Dahil nung time na yun, malapit na kami doon sa ilog. Shoot na kami lahat eh. Pati gamit ko, wash out lahat eh. Amen? Pero nangyari, yung malapit na sa ilog, biglang dahan-dahan humindo. Parang pakiramdam ko, may kamay ng Diyos na nagpa-stop ng jeep. Palakpakan natin si Lord. Kapag inaalala ko yun, mga kapatid ko sa Panginoon, sabi ko, salamat sa Diyos. Dahil sa panahon na papanghinaan ka, maalala mo lang yun, lalakas ka eh. Tama? Tulad ni Pablo, ay din nila nung mga disciples, si John the Beloved, nung naalala nila, wow, it is the Lord. Si Lord yun. Nung naranasan nila yung kasaganahan muli, pinagpala ulit sila kahit nagkamali sila, na-recognize sila, si Lord John. Amen ba yan? Tandaan natin mga kapatid, kapag hindi natin nare-recognize ang blessing ni Lord sa ating buhay, sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng kawalan, magrereklamo tayo sa buhay. Amen? Katulad ng mga Israelita sa panahon ng Exodus. Amen? Pansin niyo po, ang buti ng Diyos sa kanila eh. Why? 400 years silang inalipin ng mga Egyptian. Yung nakalaya sila, isang biyaya na yun ng Diyos. Amen? Yung time na pinalaya sila ni Lord, isang biyaya na yun ng Diyos. Pero nung time na hinahabol na sila ng mga chariots, ng mga Egyptian, ni Pharaoh, tapos nasa dead end na sila, anong ginawa nila? Imbis na magpakatatag nagreklamo ang mga Israelita. At ang sabi doon sa Exodus chapter 14 verse 10, matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita nang makita nilang dumarating ang paraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila. Imagine niyo po yun. Kapag hindi natin nare-recognize kung paano tayo pinagpala ni Lord, imbis na magpasalamat, magre-reklamo tayo. Amen? Ano sabi pa dito? Sinabi nila kay Moises, wala na ba mapaglibigan sa amin sa Ehipto, kaya mo kami dinila sa ilang para dito mamatay? Grabe, no? Imbis na maging thankful, grateful, dahil pinalaya sila ni Lord, tapos konting hirap lang, nakita lang nila, naku, saan na tayo pupunta? Minsan ganun yung minsan nararanasan natin. Pag wala na tayong magawa, di na natin kontrolado yung sitwasyon, imbis na magpasalamat, nagre-reklamo tayo. Ano ba naman buhay ito? Di na nga ako magsisimba sa susunod. Puro problema lang pala nararanasan ko. Pero hindi dapat. Sabi mo sa katabi mo, mali ka. Tama ang Diyos. Amen? So sabi dito, wala na ba bang mapaglibigan sa amin sa Ehipto, kaya kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inilabas mo nga kami sa Ehipto, ngunit tignan mo nangyari. Maraming ganun tao, no? Tignan mo yung nangyari sa amin, Pastor. Akala ko baka pag naglingkod kay Lord, daw linggo-linggo magsimba, okay ang buhay. Bakit parang ganun? Amen ba yan? Pero yung makalaya ka lang, nakakilala ka lang kay Lord, biyaya na ng Diyos yun. Yung kanina, yung kay Jason, yung tinanggap niya tinanggap ni Lord si Jason, biyaya ni Lord yun eh. Bakit?
Wala ka pang ginagawa, may malaki ka pang biyaya, may buhay ka na walang hanggan. Ano man mangyari kay Jason, alam natin, sure, meron siya eternal life. Lakpan naman natin si Lord. Praise God. Amen? So, ibig sabihin, kung meron man tayong pagdadaanan na mahirap, mabigat, bakit tayo magrereklamo? Amen? Alam ko mahirap mawalan. Tama, mamatayan. Pwede kang magluksa. Amen? Pero nawa after nun, isipin mo na ganyan talaga ang buhay. Amen? Hindi lahat okay. Hindi lahat maganda. Hindi lahat papabor sa'yo. Hindi lahat ng inaasahan mo, yun yung mangyayari. Ganun talaga ang buhay. Amen? Lagi mong isipin na kung hindi man natin kontrolado ang sitwasyon, kontrolado ni Lord ang sitwasyon. Amen? God is in control. Okay, tingnan natin. Nakatawid ba yung mga Israelita dito? Nakahati yung Red Sea. Amen? God will make a way. Yan yung lagi mo tatandaan. Sa panahon na wala ka nang magawa, ang Diyos may magagawa. Amen? Alalahanin mo lang kung paano naging mabuti ang Diyos sa'yo. Dahil kapag sinimulan mong alalahanin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay mo, hindi ka magrereklamo kundi magpapasalamat. Amen? Magiging grateful ka, magiging thankful ka dahil minsan pa naging mabuti ang Diyos sa buhay mo. Kung tatanungin ko kayo, marami bang masamang ginawa sa buhay mo kaysa sa kabutihan ng Diyos? Hindi eh. Amen? Mas marami ang kabutihan ng Diyos kaysa sa mga masamang nangyari sa buhay mo. Alam niyo ang patunay, buhay ka ngayon. Yan ay tiyak na masasabi natin, ang Diyos ay mabuti. Amen? Kaya huwag ka nang malungkot. Amen? Huwag ka nang magtampo sa buhay. Tingnan mo nga yung katabi mo kung naggalit pa sa mundo. Ano na Dati, wow, praise God. Dati yun. Yeah, may comeback na ako ngayon. Wow, praise God. Amen. May bangon na. May simula ulit. Nakabangon na. Wow, praise God. Nakabangon na. Yun ang maganda. Dapat ganun. Dati di daw katayo. Pero ito maganda nga. Hindi habang buhay, dapa tayo. May pagbangon din. Amen. At sa araw na ito yung pagbangon mo. Wow! Praise God. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Amen. The great comeback is sure, mga kapatid. Sigurado ang pagbangon kapag ikaw ay nadapa. Amen. Dahil meron tayong hindi nabibigong pangako ng Diyos. The great comeback is sure because we have unfailing promises of God. Isang nakita kong magandang bagay. Amen. Pansin niyo po ito. Sa verse 3, sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mangingisda ako. Sasama kami, sabi nila. Umalis nga sila at sumakay sa isang baka. Magdamag silang ng isda, subalit wala silang nahuli. Nang mag-uumaga na, tumayo si Jesus sa pampang, ngunit siya hindi nila nakilala. Okay, ang sakit nun, no? Yung nagpakilala ka tapos dead ma, hindi ka namin kilala, Lord. Yung tumayo ka na, ha? Amen? Pero hindi na-recognize ng mga disciple na si Jesus pala yun. Masakit kaya yun, no? Baga masabihan ka, who you? Pero kilala ka naman, tapos sasabihin sa'yo, who you? Diba? Pero alam niyo po, ang Panginoon patient. No? Mapagpasensya si Lord. Okay? Kung iba to, bakit hindi niyo ako kilala? Amen? Pero tingnan niyo po ang sabi. Nang mag-uumaga na, tumayo si Jesus sa pampang, ngunit siya hindi nila nakilala. Sinabi niya, mga anak, meron ba kayong huli? Masasabi ko, ito yung isa sa mga powerful na linyahan ni Jesus. Amen? Na kahit nagkamali tayo sa Panginoon, hindi nagbago yung pagtingin ng Diyos sa atin. Ang tawag pa rin sa iyo ng Panginoon, anak. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah! Amen? Alam niyo po, ang sarap isipin na kahit marami tayong mga failure sa buhay, amen, hindi nagbago ang tingin ng Diyos sa iyo. Amen? Kahit si Pedro, kahit yung mga alagad, nagkamali sila nung time na to. Amen? At kitang-kita nila sa sarili nila, nagkamali sila. Nakita natin, walang huli. Pero sabi ni Jesus, mga anak. Amen? Hindi nagbago yung pagkilala ni Lord. Hindi nagbago ang Diyos sa buhay mo.
Pero minsan tayo lang talaga ang nagbabago. Madalas pa. Tignan mo nga yung katabi mo, nagbago na ba yan? minsan, alam niyo po, sa pagpapastor ko, nakakalungkot isipin, mas malupit pa ang tao kaysa sa Diyos kung humatol. Amen? Sa 10 ginawang kabutihan ng katabi mo, magkamali man ng isa yan, grabe ka naman kung makapintas. Grabe ka kung makasira ng buhay. Pero ang Diyos, kahit nagkamali tayo, hindi siya magbabago ng pagtingin sa'yo. Mahal na mahal ka pa rin niya. Amen? At hindi nagbago yung salitang anak ka pa rin niya. Wow, praise God, di ba? Ang anak mo ba, pag nagkamali, hindi mo na anak? Anak mo pa rin, di ba? Kahit na binalasubas ka na, hindi ka na rinespeto, anong tawag mo pa rin? Anak. Anak pa rin. Tama? Masakit yon para sa magulang. Masakit din yon para kay Lord. Hindi siya nakilala nung una. Pero si Lord, grabe yung pag-ibig. Amen? Kapatid, grabe yung pag-ibig ni Lord sa'yo. Kahit ang tigas ng ulo mo, mahal ka ni Lord. Amen. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo kung matigas ang ulo. Di ba? Ang dami mong kapalpakan, pero sasabihin niya pa rin sa'yo, anak. Amen? Anak. Hindi nagbago yung identity natin kay Jesus. Anak pa rin niya tayo. Pero hindi ibig sabihin na nakakagawa tayo ng mali ay okay kay Lord John. Alam nyo, binibigyan tayo lagi ng maraming pagkakataon na magsisi sa Panginoon. Amen? Tumalikod sa kasalanan at lagi manumbalik sa Diyos. Amen? Sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Ito yung unfailing promises of God. Gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat. Salamat sa Lord, nabigyan ng pagkakataon si Jason. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God, hallelujah. Nagbigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Wow. Kaya di totoo kapag matagal mamatay, masamang damo. Hindi totoo yun. Binibigyan lang sila ng Diyos ng pagkakataong makapagsisi. Amen? Kaya kung buhay ka pa ngayon, marami kang kapalpakan, salamat sa Diyos, mahal ka pa rin niya. Amen? Pero hindi ibig sabihin, tinotolerate niya yung pagkakamali mo. Gusto ni Lord na bigyan ka ng pagkakataon para makapagsisi at makabalik sa Kanya. Magkaroon ka ng great comeback. Amen? Makabangon ka ulit. Binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na ano? Bumangon! Nadapa ka, bumangon, natisod ka, tuloy! Bangon pa rin! Amen? Salamat sa Diyos kasi ang daming pagkakataon, pero wag natin sayangin. Amen? Wag natin sayangin yung panahon at pagkakataon na lagi tayong binibigyan ng pagkakataon ng Diyos. Malinaw po ba yung mga kapatid? Amen? Kaya sa panahon ng panghihina, always remember how God bless you. Pinagpala ba tayo ni Lord? Praise God. Lalo na sa lugar natin, no? Pinagpala tayo ng Diyos. Amen? Bakit? Meron tayong mapupuntahan. Pagising mo pa lang, church ka, dyan lang, lapit lang. Hindi ka na mamamasahe, hindi mo na iisipin kung, may pamasahe ka ba, libre mo naman ako. Amen ba yun? Pinagpala tayo ni Lord. Sumigaw nga ng amen yung pinagpala. Amen! Hallelujah! Praise God. Number 2, na gusto ituro sa atin ng Diyos. How to experience the great comeback. Verse 19 to 18, so mapapansin natin dyan yung salitang pagmamahal. Amen? So number 2, para makabangon ka muli, makapagsimula ka muli, amen? Magkaroon ka ng great comeback sa buhay mo. Amen? Itong dapat mong gawin. Put love in everything you do. Alam niyo po mga kapatid, mabilis mapagod ang isang tao kapag hindi niya sinasamahan ng pag-ibig ang kanyang ginagawa. Madali kang mapagod, madali kang magsawa, madali kang mawala ng gana kapag walang pagmamahal sa lahat ng ginagawa. Tsaka madali kang mainis kung walang pag-ibig. Kung wala kang pag-ibig sa pagpunta dito, pwede kang mainip agad. Tagal-tagal naman ang pastor na yan.
Nung oras na gutom na kami. Pag walang pag-ibig. Amen? Kaya nga, lagi tinuturo sa atin ng Diyos yung salitang pagmamahal. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa lahat ng iyong ginagawa. Yung katabi mo, kung wala kang pagmamahal dyan, hiwalayan mo yan eh. O iiwanan mo yan. Amen? Pero dahil love mo, nagtitiis ka ng masaya. Amen? Kapag ganun pala, no, kapag may pagmamahal, kahit mahirap, tumutuloy. Kahit malungkot, masaya pa rin. Amen? Yun yung salitang pag-ibig. At kung ilalagay natin sa lahat ng ginagawa natin ay ang pag-ibig, isa lang masasabi ko, loving is the highest form of our being. Ano yung ibig sabihin nito, Pastor? Ang ibig sabihin niyan, kapag natututunan mo ng magmahal at punong-puno ka ng pag-ibig sa puso at buhay mo, yan na yung mataas na antas ng iyong pagkatao. Amen? Bakit? Yan yung Diyos eh. Na, bubaga, sabi ng Lord, we are created by His image. Ibig sabihin, nagagawa mo yung kung ano ang paglikha sa'yo. God is love. Kaya tayo mga linikha niya dapat nabubuhay sa pag-ibig. And loving is the highest form of our being. Kapag nagmamahal ka, yan yung talagang pagkalikha sa'yo ng Diyos. Yung nagmamahal. Kaya di ba ang sarap laging nagmamahal? Kaysa nagagalit? Tsaka itong napansin ko, nakakagwapo at nakakaganda ang pag-ibig. Tingnan mo yung katabi mo. Hallelujah. Praise God. Pero kapag lagi masama loob, lagi siya may hinalakit, nako, hindi na nakakapangit, nakaka-stress pa, nakakabawas ng buhay. Amen ba yun? Kaya salamat sa Diyos dito sa lugar natin, mo ang lahat ay umiibig. Oh, praise God. Amen. At alam niyo po ba, love is powerful. The great comeback happens when you put love in your work and in your life. Makakabangon ka kapag ang naging dahilan ng iyong pagbangon ay pag-ibig. Amen? Di ka pa nagmamahal ka, inspired ka. Amen. Pero kapag di ka nagmamahal, expired ka. Amen ba yun? O may expiration? Na-expired din. Love is powerful. Amen? At nakakabangon ang isang tao kahit pungas-pungas ang hirap bumangon kasi love niya yung ginagawa niya. May passion. Amen? Pero dapat maintindihan natin, meron ako natutunan sa pag-ibig. Yung pag-ibig, dapat nag-uugat siya kung kanino mo siya inaalay. Amen? Kaya ang tanong, sino ba ang inaalayan mo ng pagmamahal? Ayun, ang maganda tanong. Kasi dyan nagsisimula ang pagmamahal, ang pag-ibig, dyan umuusbong yung salitang love. Kung kanino mo inaalay ang pagmamahal. So, tatlong bagay meron sa mundo. Self-love, love for the world, and love for God. Yung self-love, ito yung malin ko muna yung sarili ko kasi di naman ako minamahal ng iba. Ayun. Okay? Tawag doon self-love. At maraming mga kabataan, mga tao sa social media, yan ang laging pinopromote nila. Unahin ko muna ang sarili ko. Self-love muna. Pero alam niyo po ba, walang benepisyo yan sa bukas. Meron siyang benefit ngayon, pero hindi panghabang buhay. Kasi ginawa na yan nung mayamang umani ng sagana. Sabi niya sa sarili niya, kakain na lang ako, magpapakasaya kasi dami ko ng ipon eh. Tama? Self-love. Amen? Pero sabi sa kanya ng Diyos, hangal, ngayon din kukunin ko ang iyong buhay. Saan yung sinasabi mong self-love? Amen ba yan? Yung love for the world naman, wala rin tong benepisyo sa hinaharap. Amen? Pwede kang sumagana, pero yan ang maglalayo sa iyo sa Panginoon. Amen? At mapupunta ka sa maraming kapigatian. Sabi ng 1 Timothy 6:10, no? Yung love for the money is the root of all evil.
Pero isang masisigurado kung okay na okay ka. Yung love for God. Kapag ang pagmamahal mo ay nagsimula sa pag-aalay mo sa Panginoon, everything will follow. Amen? Ibig sabihin, pag naganap mo yung greatest commandment ni Lord na love your God with all your heart, with all your mind, with all your strength and soul, amen, mapapabuti ang buhay mo. Why? Because God is love. Kapag nagmamahal ka sa Diyos, pupunuin ka ng Diyos ng pag-ibig din na kayang ibigay mo doon sa mga taong hindi kaibig-ibig. Amen ba yun? Kaya itong verse natin, 9 to 18, ipinakita ni Lord o ibinigay ng tinuturo sa mga alagad yung salitang pag-ibig. Amen. At dito natimbang ni Jesus. The Lord Jesus once again weigh the love of His disciples for Him. Pag sinabing weigh, tinimbang, sinukat. Amen. Kaya natanong ni sino ba yung kaninang nag-portray? Si Hubert. Ikaw ba yun? Si Jesus kanina? Peter, do you love me? Oh, medyo matigas kasi kanina eh. Parang pagalit. Amen? Pero okay pa rin. Peter, do you love me? Mahal mo ba ako? Sinukat no? Kung tatanungin kaya tayo ni Lord ngayon, mahal mo ba si Lord? Para kanino ka bumabangon? Ayun. Kasi mga kapatid, kung para sa sarili mo lang, para sa mundo lang ito, meaningless yung pagbangon na yan. Meaningless yung comeback sa buhay. Amen? Pero kapag para sa Diyos, kababangon dahil mahal mo si Lord. Praise God. Masasabi kong isusustain ka niyan, palalakasin ka niyan, ibabangon ka niyang pag-ibig na yan sa Panginoon. Amen ba yan? Okay, so meron akong natutunan dito sa mga lesson, 3 lesson, no? Love begins in a relationship. So, ang pagmamahal nabubuo kapag merong relasyon ang dalawa o merong relationship. Pag sinabing relationship, ibig sabihin, nagmamahal ako sa iyo kasi kilala kita eh. Kaya mo bang mahalin, hindi mo kilala? Hindi ko na mo kilala, bakit ko mamahalin yan? Amen? Kaya doon sa verse 19 to 13, pansin niyo po yung strong desire ni Lord. After nila mahuli yung mga isda na yan, anong sabi niya? Halika na kayo. Ano na tayo, may inihaw na ako. Si Lord pala, cooker, no, chef. Nagluto ng inihaw, tapos tinapay. Anong habol ni Lord? Gusto niya makausap? Gusto niya maka-fellowship? Yun yung relationship. Amen? Matatawag na relasyon ang isang relasyon kapag nag-uusap kayo. Amen ba yun? Pag hindi na nag-uusap, anong tawag na doon? Hindi na relasyon. Distraction. Distraction na nga. Amen. Amen. Kasi love begins. Pag wala ng relationship, wala ng pag-ibig dyan. Amen? So dito, makita natin sa verse 19 to 13, talagang nasukat at natimbang ng ating Panginoong Hesus sa mga alagad. Kasi pwede naman silang umalis na eh. Tama? Nung sila'y nakahuli na, kasi yun lang kailangan nila. Kung bakit sinabi ni Pedro, tara, huli tayo. Hindi natin alam ang dahilan. Pero isa lang dahilan, kailangan nila ng time na yun ng isda. Amen? Pero wala sila nahuli. Pero nandun si Jesus. Okay, tanong ko sa inyo, inupahan ba nila si Jesus? Wala eh. Hindi sila nagbayad, no? Jesus, sabihin mo, mag-declare ka lang, babayaran ka namin. Para wala naman, no? Amen? Pero nakita natin dito na hindi umalis, lumayo ang mga alagad pagkos nagkaroon sila ng time sa isa't isa. So, yung relationship nagsisimula sa time. Amen? Na mag-usap, time na magkasama, time na nagkakaunawaan. At ito yung ginawa ni Jesus sa kanyang mga disciple. Na habang sila'y kumakain, grabe yung date nila, no? Amen? Ganun pala yung date, yung habang kumakain, nag-uusap, kamusta kayo? Mahal nyo pa ba yung isa't isa? Mahal nyo pa ba ako? Wow, dapat ganun, kinakamusta mo rin yung asawa mo, mahal mo pa ba ako? Amen ba yun? Sino sumagot? Oo naman, nakakatakot naman yun. Okay, so, love begins in a relationship. Okay, tanong ko sa inyo, mahal ba natin si Lord?
Kasi kung hindi natin kilala si Lord, di natin siya mamahalin. Kaya ang unang bagay na tinuturo sa atin ni Lord, yung kanyang kabutihan. Amen? Na alalahanin mo siya yung naging mabuti sa'yo. Kasi hindi mo siya magagawang mahalin kapag hindi mo siya kilala. Wala kang relasyon sa kanya. Amen? Pumupunta ka lang dito, hindi mo alam bakit ka pumupunta. Amen? Pero kung pupunta ka dito kasi love na love mo si Lord. Amen ba yan? Pwede ba natin sabihin, I love you, Jesus? 1, 2, 3! I love you, Jesus! Wow! Praise God. Ano pa? Love sustains with a commitment. Yan ang isa sa lesson na makita natin. Pansin nyo, love mo ba talaga ako, ha? Sige, pakainin mo ang aking tupa. Commitment. So yung pag-ibig, may commitment. Amen? Pag sinabing commitment, may panahon, may effort na gagawin. Amen ba yun? Kapag mahal mo si Lord, hindi ka na naiinis pag linggo. Ano ba naman? Linggo na naman. Dapat excited ka na pag Sunday. Sabado pala, nagpa-plancha ka na nung mga susutin mo. Amen. Tapos, mamimili ka na, ano ba susutin ko dito maganda? Yan. Kasi love mo eh. Amen? Ibig sabihin, may commitment ka. Alam mo, kapag Sunday, para to kay Lord. Hindi dapat ako absent. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang absent. Buti na lang present yung mga nasa likod natin. Palakpakan natin si Lord. Praise God, praise God, praise God. Nakabul din si kapatid. Amen? So, nasusustain ng love. Love sustains. Yung pag-ibig nananatili siya kapag meron tayong commitment. Amen? Ibig sabihin, lumilipas ang pag-ibig kapag one day lang. Amen. Pag 2 months lang, nawawala ang pag-ibig. Anong tawag doon? Lumalamig. Ang pag-ibig kapag 1 buwan mo lang ipinakita. Amen? Pero nananatili ang pagmamahal kapag tuloy-tuloy ang iyong pagpapakita sa ating Panginoong Jesus ng salitang pag-ibig. Kaya sabi ni Jesus kay Pedro, "Do you love me?" "Yes, Lord, I love you." Okay, pakainin mo yung tupa ko. Then, do you love him? 2 beses. Bakit kaya 3 beses? Kasi 3 beses din ikinaila ni Pedro si Jesus. Kaya para bang, ulit yung tawag dito? Inassure ulit. Tiniyak. Wow, okay, ganon. Tiniyak muli ni Jesus kung talagang love ba ako neto ni Pedro. Kaya 3 beses ulit eh. Yes. So, 3 beses ulit. So kaya pag 3 beses ka tinanong ng asawa mo, love mo ba talaga ako? Oo naman. Hindi nga, love mo ba talaga ako? May inis ka eh, di ba? Kaya doon sa pangatlo, nalungkot si Pedro kasi 3 beses tinanong. Pero salamat sa Diyos, si Pedro ang sagot, "Yes, Lord, I love you." Kaya kapag lagi kang tinatanong, mahal mo ba si Lord? Dapat lagi sagot, "Yes, Lord." O ngayon, sige. Magkaroon ka ng time sa Kanya lagi. Yan. Okay? Kasi commitment yan. Ang pagmamahal sa Diyos is a commitment. Amen? Kahit na ano mangyari, ay meron kang panahon sa Panginoon. Amen ba yan? Amen. So ganito, tanong ko sa inyo, magwo-work ba yung isang nagmamahalan kung walang time sa isa't isa? Wala. Daming alam ng mga kabataan tungkol sa pag-ibig Amen? So, hindi nagwo-work eh. Tama? Parang lang, yung sama lang kayo pero wala ng spark. Okay. Parang kay Lord, di ba? Nandyan ka pero wala ng spark. Wala ng kilig. Oo, parang lang, nagsisimba ka lang pero parang ang zombie. Alam mo yung zombie? Yung buhay ka pero parang ang patay. Kaya minsan pag-aawitin, wala nang buhay. Wala na kasing spark. Amen? Kasi bakit? Yung pag-ibig mo sa Diyos nanlamig na. Amen? Kaya muli mong alalahanin, kapatid, yung kabutihan ng Diyos at yung Kanyang pagmamahal sa'yo. Na kahit nagkamali ka, hindi nagbago ang tingin ng Diyos sa'yo. Amen? Kaya yun yung una. At yung love na susustain, na nanatili kapag may commitment ka. Amen? At yung pag-ibig, nagiging mas matatag. Amen? Pag may pagmamahal, natitiis mo ang lahat ng bagay. Amen? Love endures all things.
Amen? Kaya sobrang blessed natin. Amen? Kung bakit tayo nakakatagal ngayon sa gawain ng Diyos. Amen? Na kahit iba-iba ang ating ugali, pwedeng yung katabi mo, kainisan mo eh. Tignan mo nga ulit yung katabi mo. Pero bakit nandito ka pa kaya? Amen? Love mo si Lord eh. Amen? Amen. Praise God kasi magti 3 years na tayo dito sa Upper Nagbakulaw. 3 taon na nating love si Lord. Amen? At tuloy-tuloy pa yung ating pag-ibig. Amen? Kung bakit tumatagal? Kasi ang pagmamahal ng mga taga Nagbakulaw sa Diyos ay wagas. Amen? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, nawa yung pagmamahal natin sa Diyos ang siyang maging pundasyon natin para gawin ang lahat ng may pag-ibig. Amen ba yun? Lahat, pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. Pwede po ba yung mga kapatid? Amen? 4 letter lang pero powerful. Amen? So, tingnan natin. Sabi ng Matthew 22 verse 36 to 38. Guro, alin po ba o alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Pwedeng ikaw rin magtanong ng ganyan, no? Ano ba yung pinaka-greatest commandment? Sa verse 37, sumagot si Jesus, ito ang pinaka-greatest. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito sabi, ito ang pinakamahalagang utos. Amen? So, meron akong isang ilustrasyon para mas maintindihan nyo. Amen? Naalala nyo po ba si Abraham? Amen. Amen? Si Abraham, mga kapatid, dumating yung panahon na sinubok siya ni Lord. Amen? Kung mapapansin nyo sa picture, merong bata sa altar, no? Ihahandog sa Diyos yan. Kasi utos yun ng Diyos sa kanya. Na ihandog niya si Isaac sa kanya. So, ang paghandog before, kapag ihandog mo isang bagay, lalo na pagbuhay, kailangan patayin. Okay? So, just imagine, ang tagal hinintay ni Abraham ang kanyang magiging anak o magiging tagapagmana, si Isaac. Isa na nga lang eh. Tapos sasabihin sa kanya, ihandog mo sa akin ang iyong pinakamamahal na anak. Sa Genesis chapter 22 yan, verse 1 to 19. Pero alam niyo po ba, nagawa ni Abraham na ihandog ang kanyang anak, amen, sa harapan ng Diyos, dahil mas mahal niya ang Diyos kaysa sa kanyang anak. At alam niyo po nangyari, nagkaroon ng great comeback. Mula doon sa patay na talaga, patalinhaga, sabi ng Hebrew 11:9, patalinhagang masasabi natin, patay na si Isaac, pero buhay nung time na yun. May nagpigil, kaya pansin nyo po, diyan merong sa picture natin, nagpigil, huwag mo patayin ng bata. May great comeback. May pagbagon muli. Amen? So, nakita natin dito na God is love. If you want to put love in everything you do, we will experience the great comeback. So God should be your first priority and the center in your life. Amen. So dito pinakita, Jesus showed His disciple that is important to love the blesser more than the blessing. Minsan nagbabago tayo habang tumatagal, katulad ng deklarasyon ko kanina, kapag nasa Panginoon ka, paangat ng buhay. Pero maraming Kristiyano habang tumatagal, mas minamahal ng pagpapala kaysa dun sa nagpala. Pero hindi dapat mangyari yan. Amen? Kasi kapag nagbago ang puso natin, nakatingin na tayo doon sa blessing, hindi na doon sa nag-bless, hindi na tayo makakaranas ng great comeback sa buhay natin. Hindi na tayo makakabangon. Mababaon tayo. Amen? Lulubog tayo. Amen po ba yan? Amen? Kaya itong tinuturo ni Jesus Christ. Kaya yung una sabi, do you love me more than this? Higit ba dito ang pagmamahal mo sa akin kaysa sa mga ito sa 153 na isda? Sino mas mahal mo? 153 na isda o si Jesus? O siyempre si Jesus. Amen? At yun yung muling inassure, tiniyak ni Jesus Christ kung mas mahal ba ng mga alagad si Jesus o yung pagpapala. Nawa mga kapatid ko sa Panginoon, kung tayo ay yumaman na. Kasi ako naniniwala, pasasaganahin tayo ni Lord. Kung tayo ay pasaganahin, yumaman, iayos ng Diyos ang buhay natin, wag natin kakalimutan kung sino ang nagpala sa atin. Amen? Huwag natin kakalimutan. Kasi maraming nawala sa gawain ng Diyos dahil nakalimot sa Panginoon. Nung sila ay inangat na ng Diyos ang buhay nila, pinagaling sila, umalis sila. Parang 10 kitongin. Matapos makuha ang kailangan, ilan lang bumalik?
Galing nga. Isa lang. Yung siyam, saan na kaya? Nawala na. Sabi mo sa katabi mo, huwag tayong ganon. Ayan. Amen? So, dapat mas love natin si Lord. Amen? Mas mahal natin yung nagpala kaysa yung pagpapala. Para hindi tayo madistract sa mga bagay-bagay. Hindi tayo madistract sa ating buhay, paglilingkod at pananampalataya kay Lord. Amen? Kasi pwedeng gamitin ng kaaway yung mga pagpapalang yan para tayo madistract doon sa nagpala talaga sa buhay natin. Amen? So number 2, put love in everything you do. At mangyayari lang yan kapag mas mahal natin ang Diyos. Kapag siya ang inuna natin sa ating buhay. Bibigyan niya tayo ng pag-ibig para magawain lahat ng bagay na magagawa natin. Amen? Hindi tayo magsasawa. At alam niyo po ba, kapag, last na po, kapag mahal na mahal natin yung, pag binigyan natin ng pag-ibig lahat ng ginagawa natin, masaya ka na, mabunga ka pa. Amen? Masaya. Kaya yung mga nakasimangot habang gumagawa, wala sa ano yan eh, hindi nila love talaga yung ginagawa nila. Amen? Love ba natin ginagawa natin kay Lord? Yes. Dapat lagi naka-smile. Tingnan mo yung katabi mo. Hallelujah. Amen. Si Brother Terson, hindi makita yung ngiti pero sa mata nangungusap. Minsan ganun eh, no? Minsan pilit ang ngiti pero sa mata nakikita kung masaya o hindi. Di ba? Amen. Tama yun. Okay, number 3. Okay, last na to. Okay. Focus on God, not on others. Yun yung sabi ni Nanay Edith kanina, no? Huwag ka titingin sa ibang tao. Titingin ka lang sa Diyos. Sabi ni Jesus, sabi ni Pedro, Panginoon, paano naman tong taong to? Ba't pakialam mo dyan? Sumunod ka lang sa akin. Amen? Ano naman sa'yo kung mabuhay siya hanggang sa muling pagbabalik ko? Ano naman sa'yo? Hindi mo na yun concern. Ang concern mo si Lord. Amen? If we focus on others instead of God, it will distract us from following Jesus. And it will hinder us to experience the great comeback. Hindi tayo makakabangon kapag lagi tayong titingin sa tao. Ayoko magsimba dyan, Pastor, kasi nandiyan yung kaaway ko. Ayoko magsimba dyan, Pastor, kasi aasarin na naman ako nila. Amen? Pero focus ka lang kay Lord. Sabi mo, focus ka lang kay Lord. Ayan. Focus ka lang kay Lord. Amen? Kasi kapag hindi ka nag-focus kay Lord, sa tao ka nakatingin, naku po, mahadlangan ka sa paglapit mo kay Lord. Amen ba yun? Amen? Simula sa araw na ito, kung gusto natin mas makilala pa ang Panginoon sa buhay natin, maranasan yung blessing niya sa buhay natin, focus to God. Huwag dun sa tao. Malinaw po ba yung mga kapatid? Amen? Sabi dito, verse 20, lumingon si Pedro at nakita niyang sumunod ang alagad na minamahal ni Jesus. Imagine mo ugali talaga to ni Pedro, yung palingon-lingon. Nung bakit siya lumubog? Kasi lumingon din eh. Dito na naman, inulit na naman niya. Lumingon. Pastor, paano si brother? Okay lang, huwag ka na mag-ano dyan. Hayaan mo na yan. Ang trabaho mo, sumunod ka kay Lord. Yung pinapagawa niya, ang gawin mo. Huwag yung tignan mo yung ginagawa ng iba. Malinaw po ba yun? Paano naman to si brother? Okay, sabi ni Lord sa kanya, kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano naman sa'yo? Sumunod ka sa akin. Yun ang pinapagawa ni Lord. Kailangan mag-focus ka lang sa Kanya. Amen? Kaya may principle si Lord eh. Ganito naman ang tugon ni Jesus. Sino man nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Kapag sinimulan mo ng kilalanin si Jesus, wag na lingon ng lingon. Focus lang kay Lord. Ang concentration dapat na kay Jesus. Amen? Ano ulit? Wala. Okay. Mag-concentrate lang. Amen? Meron akong nakita, hinahanap ko pa talaga to eh. 2020 pa to. Babasa ba? Di na. Sabi dito, anak, focus sa Panginoon, huwag sa tao. Yan. Imbis na ma-disappoint ka, ipanalangin mo na kumilos ang Diyos sa buhay nila. Yan. Imbis na madiskorahe ka dahil sa, ba naman yan? Kristiyano ba yan? Pasimba-simba pa, wala naman nababago ang buhay. Amen? Imbis na ganunin mo sila, husgahan mo sila, ipanalangin mo sila, dumating isang araw, mabago din ang buhay nila. Amen? Dahil, bakit?
Madaling matisod ang isang Kristiyano kapag mas nakatingin siya sa tao kaysa sa Diyos. Ayun. Amen? Tandaan. Sabi pa dito, galawang usapang discipleship no? Ang simbahan ay isang ospital para sa may sakit sa espiritual. Nasa sa iyo kung tutulong kang manggamot o di kaya magpapahawa ka. Ayan. Ang galing, ano? So titignan natin kung bakit tayo nandito. Hindi naman dahil perfecto tayo eh. Amen? Tingnan mo yung katabi mo kung perfecto. Wala namang perfect talaga eh. Tama? Hindi perfecto yan. May kamalian yan. Amen? Pero don't judge them. Amen? Sila ay nandito sa ospital para sila ay magamot. Spiritual. Amen? Kaya huwag tayong ma-disappoint kung si brother o si sister ganyan pa rin ang ugali. Amen? Dahil ginagamot pa sila. Sabihin mo sa katabi mo, ginagamot ka pa pala. Amen? Kaya kapag nasyak kayo na biglang nagsisigaw si sister o si brother, inasyak ka. Mga kapatiran talaga, buti pa yung hindi kapatiran, okay. Pero yung mga kapatiran, pambihira naman, no? Amen? Alalahanin mong ginagamot pa rin sila. Amen ba yun? Amen? Kaya nga may discipleship eh. Amen? Tinutulungan natin ang bawat isa unti-unting magbago. Ayan. Okay? Kaya wag nating expectin na sila ay perfecto sa paningin natin. Amen? May mga panahon din silang nagkakamali katulad mo. May mga panahon na lumalagapak din sila at alam ko sa puso ko at sa puso nila na hiningi nila ng tawad yung pagkakamali na yan. Amen? Kasi meron na tayong Holy Spirit eh. Nakukonvict tayo kapag may nasabi tayong putok o tsinta. Pambiro, mali ata yun di ba? Nagugulat ka sa sarili mo eh. Dati wala kang pakialam kahit magsisikaw ka, putok o tsinta kayo! Dati wala kang conviction eh. Ngayon parang, mali ata Si mother nga, nagkaroon na ng hatred kanina. Parang mali to Di ba? Dati wala tayong pakialam kung nararamdaman natin, kung galit ba tayo, wala. Basta galit ako, wala kayong pakialam. Pero ngayon, wala na, no? May conviction, humingi na ng tawad. Amen? And I believe, pag mag-isa sa yan sa bahay, nananalangin sa Diyos yan. Humingi ng tawad sa mga pagkukulang niya. Amen? Kasi, totoo lang, di naman talaga tayo perfect. Isa lang masasabi ko, amen, para hindi ka magtumigil sa Panginoon, magkaroon ka ng pagbangon, makapagsimula ka lagi muli, tingin lang kay Lord. Huwag sa tao. Amen? Kasi pwede kang huminto, pwede kang mapigilan kapag laging tingin sa tao. Malinaw po ba yung mga kapatid? Kaya sabi ng Galatians 6:4, suriin ang bawat isa kanyang gawa. Sa gayon, ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Huwag na niyang ihambing pa iyon sa gawa ng iba. Amen? Huwag mo na ikumpara yung sarili mo sa iba. Kung magaling ka, praise God. Amen? Kung hindi ito magaling, di praise God pa rin. Amen? Ang mahalaga, ikaw magaling. Ayaw mo ng ibang hindi magaling. Amen pa yan? Mahalaga, ikaw magaling. Tumingin ka lang sa Panginoon, tsaka huwag mong tignan yung iba. Malinaw po ba yung mga kapatid sa Panginoon? Sabi mo sa katabi mo, magbagong buhay ka na. Alam niyo bakit? If our focus is always on the people, our love for God will grow cold. Nanlalamig talaga. Amen, pansin niyo po, nakakawalang gana minsan kapag nakikita natin yung katabi natin ay minsan may nagawang pangit sa atin. Tapos ang lagi nating bukang bibig, kapatiran pa naman to, bakit ganyan? Amen? Nawawala na tayo ng gana. Nanlalamig na yung ating paglapit sa Panginoon. Amen? Tapos pag nagpupuri sa Panginoon, mahal na mahal kita, pero galit sa'yo. Ganun na nangyayari. Amen? Di ba? Hindi dapat ganun. Kasi, mahirap yan. Amen? Di ka i-bless ni Lord. Amen? Pag ganyan. Amen ba yun? Amen? Isang bagay. Si Apostol John, dito sa binasa natin, nakaranas ng great comeback. Alam niyo ba si Apostol John? Lagi yang hindi nakatingin kasi kay Lord lang talaga nakatingin yan. Kaya grabe yung comeback niya sa buhay. Amen? Nakaranas siya ng great comeback. Si Apostle John, ayon sa pag-aaral sa mga Bible scholar, he was commanded to boil to death. Ibig sabihin, in oil gusto siyang, inutusan siyang
ilagay doon sa mainit na mantika o oil para mamatay. Pero ano yung nangyari? Naligtas siya doon. Then, pwersahan siyang pinainom ng lason. Pero, naligtas siya doon. Amen? So, may dahilan ng Diyos para isulat yung pahayag, yung revelation. Amen? So, ibig sabihin, si Pablo, si Apostle John na lagi nakatingin kay Lord. Kasi sabi nga, John the Beloved, alagad na minamahal ni Jesus. Ibig sabihin, alam na alam ni Lord na itong si John the Beloved, talagang pure ang kanyang motive, pure ang kanyang puso na lagi lang nakatingin sa akin. Unlike kay Pedro, lingon na lingon. Paano naman to? Amen? Si John, grabe si John, no? Kaya iba yung pinaganap ng Diyos kay Apostol John. Na isulat niya yung 5 book. Book of John, 1st, 2nd, 3rd John, tas ano pa? Yung Revelation. Amen? Yan ang kanyang mga naisulat. So, on lesson dito, mga kapatid, if we focus on God instead of people, it's not hard to recognize the presence of God. Amen? Naalala niyo yung verse 7, sino nagsalita ng, "It is the Lord"? Sino nagsalita niyon? Si Pedro o si John? Si John the Beloved. Okay? Sumagot ang alagad na minamahal ni Jesus. Si Lord yun ah. Si Pedro, anong ginagawa? Nakahubad. Tapos biglang nagbihis. Oh, si Lord ba yun? Oh, di ba? Okay. Kita nyo na, dahil sa kanyang pagmamahal sa Diyos at sa kanyang pag-focus lang sa Panginoon, na-recognize niya kagad yung presence ni Lord. Amen? Hindi siya nakatingin doon sa, wala ba tayong huli dyan? Tara na, uwi na tayo. Kundi, nakatingin siya kay Lord. Hindi rin siya nakatingin kay Pedro, ba't nakahubad ka? Wala ka namang galang sa Diyos. Pero sinigaw niya, "It is the Lord." Naalala niya, wow, yun presensya ng Diyos yun. Amen? So, kapag lagi tayo nakapokus sa Diyos, na-recognize natin yung presence ng Panginoon. Ang sarap magpuri kay God. Amen? Kapag hindi mo tinitignan yung katabi mo. Nakapokus ka lang kay Lord. Kasi minsan, pag nagpupuri tayo sa Diyos, minsan na-experience ko ito nung bago-bago akong Kristiyano. Dumapunta ako sa isang simbahan, dami nagtataas ang kamay. Minsan habang nagwo-worship, titignan ko yung katabi ko, ay, may iyak na rin ako. Amen. Pag nakapokus ka sa kay Lord, nadidistract ka eh. Sa iba, nadidistract ka. Amen. Pero kapag focus mo lang kay Lord, di ka madidistract. Amen. Nare-recognize mo pa ng mas mabilis. Ito ay sa Diyos. Amen. Pagising mo pa lang sa umaga, kapag ang focus mo si Lord, ang sarap magsabi, "Thank you, Lord." Amen? Pero kapag pagising mo sa umaga, yung mga taong nasa labas kagad hinahanap mo, ano ba naman buhay ng mga yan? Imbis na magpasalamat, naninira ka na. Ang hirap ng ganon. Amen? If we focus on God instead of people, the more you see the work of God in your lives. Yan. Sa verse 25, pansin niyo po, si Apostol John nagsabi, kukulangin ang buong daigdig para isulat ko yung mga ginawa ng Panginoon. Wow! Praise God! So, ibig sabihin, kapag nakapokus ka lang kay Lord, mas nakikita mo yung ginagawa ng Diyos kaysa sa ginagawa ng tao. Amen? At kapag nakikita mo yung ginagawa ng Diyos, amen, sa buhay mo, mas magkakaroon ka ng siglang gumawa sa Panginoon. Amen po ba yan? And that is the lesson. Amen? Focus on God, not on other people. Pwede po ba yung mga kapatid? Kung bakit tayo nandito ay dahil sa Panginoon. Amen? Hindi tayo kay pastor. Amen? Hindi tayo kung kanino pa. Nandito tayo para sa Panginoon. Hindi kay pastor, ha? Dahil sa Panginoon. Okay, so bilang pangwakas na. Praise God. Wakas na tayo mga kapatid. Experiences the great comeback in your life is a grace of God. Amen? Kapag nakabangon ka, nakabalik ka, biyaya ng Diyos yun. Amen? Only few can experience the great comeback. Hindi lahat nakakabalik. Yung matagal kang tumalikod, hindi lahat nakakabalik. Pero salamat, nakabalik ka ngayon. Amen? Jesus is God of opportunity. Don't waste it. If God is looking for you, don't run away. Amen? Kapag ang Diyos nagpakita na sa'yo, hinahanap ka ng Diyos, huwag kang tatakbo. Yung mga alagad, di tumakbo. Sa halip, binigyan nila ng panahon na makipag-usap kay Lord. Amen? Don't run away. At salamat dahil talagang hindi tayo ang humanap sa Diyos. Tayo ang hinanap ng Panginoon. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag mo nang tatakasan si Lord ngayon.
Wow, praise God, praise God. Okay, and God is God of restoration. Amen? Restoration, may restoration sa Diyos. Kung ano yung ninakaw sa'yo ng kaaway, kayang ibalik ng Diyos sa yan. Yung kalungkutan, yung pag-ibig na nawala sa'yo, kayang palitan ni Lord yan. Amen? Yung nawala sa iyong pamilya, kayang ibalik sa iyo ng Diyos yan. Amen? Yung mga nanakaw sa iyo, nawalan ka ng mga nakaraan, 1,000, magkano ba? Kayang ibalik sa iyo ni Lord yan. Amen? Yung lakas na nawala sa iyo, yung kalusugan na nawala sa iyo, kayang i-restore ng Diyos yan. Hallelujah! Amen? Because Jesus is God of restoration. You will experience the great comeback in your life. Palakpakan natin sila. Praise God, praise God. Tayo ay tumayo na. Magpasalamat tayo sa kay Lord. Na-bless ba lahat? Amen. Praise God. Tayo po ay manalangin. Awit tayo sa Panginoon. Deklara natin ulit na kahit kailan hindi siya nagkulang. Amen. Yes. Praise God. Di nagkulang si Lord sa buhay natin. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laang. Pag-ibig, ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon paman. Panginoon, Panginoon, dakila at tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan na walang pinipili ang walang pinipili ang puso mo. Amen. Praise God. Tayo po'y manalangin. Salamat, Lord, sa word. Dalangin ko po ang bawat isa dito, Lord, ay lahat po kami, hindi lang po sila, ay magkaroon ng malaking pagmamahal sa iyo. Ano man mga emptiness, kakulangan sa aming puso, punuin mo po ng iyong pag-ibig. At ang mahanap namin o ma-recognize namin lagi ang iyong presensya. Dahil ang tunay na magpapasaya sa buhay namin ay hindi ibang tao, kundi ikaw lang, Lord. Kaya thank you, Lord, sa pagpili sa amin. You have chosen us. Thank you, Lord, pinili mo kami. Ang daming tinawag, ngunit konti lang pinili. Pero salamat, pinili mo kami sa lugar na ito. Thank you, Lord. Purihin ka. Sa iyo lahat ng papuri in Jesus' name. Amen.